Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, so gagawin ko na to. Medyo hindi lang ako 100%. So dahil itong mga nakaraang araw, napuyat ako. So humina yung resistance ko, nabasa ako kagabi. So may konting sipon at ubo. Pero naisip ko pag hindi ko pa ginawa to, hindi ko siya makukumpleto this week. Sayang naman. Okay, so ang schedule natin ngayon ay week 21, day 1. Amen. So, magbabasa na ako. Amen. Ephesians 3:3-5. That by revelation, the mystery was made known to me. As I have written previously in brief, by which in reading it, you can perceive my understanding in the mystery of Christ, which in other generation was not made known to the sons of men, at least as it has now being revealed to His holy apostles and prophets in spirit. So, pansinin natin dito yung tinatawag na mystery of Christ. Sabi niya, itong mystery of Christ, ito ay hindi na ipakita, hindi na ihayag sa mga nagdaang henerasyon. Hindi siya na ipakita. Pero, ngayon, siya ay naihayag, no, sa kanyang mga apostol at mga propeta sa Espiritu. So, isipin mo, mga bagay na hindi na naihayag. Ibig sabihin, hindi nila nakita. Hindi nila nahipo. Mystery kasi ito eh. Ang salitang mystery, ang ibig sabihin niyan ay hiwaga. Hiwaga siya. At ito ay tinatawag na hiwaga ni Kristo na naitago sa mga nagdaang kapanahunan. Subalit, itong mga huling kapanahunan naman, pwede natin sabihin sa panahon ng bagong tipan, ito ay naihayag sa kanyang mga apostol at mga banal na propeta. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng Espiritu. So, yan yung sinasabi sa atin. So, Ephesians 3:3-11 reveals that we may experience and enjoy Christ as the mystery of the church. Amen. So, yung mystery dito, okay, ang sinasabi rito, si Kristo bilang hiwaga ng eklesiya. So, anong hiwaga ng eklesiya? Si Kristo. At si Kristo naman ang hiwaga ng eklesiya. Christ as the mystery of the church was not made known to men in other generations, but was revealed to the apostles and prophets in their spirit. In Ephesians 3:4-5, Paul speaks of the mystery of Christ. Amen. So ito yung mystery of Christ na sinasabi sa atin sa mga nagdaang kapanahunan ay hindi na ipahayag. Hindi na ipakita sa mga tao. Pero ngayon, ito ay naihayag, naipakita sa panahon na ito, sa mga propeta, sa mga apostol. At maganda rito, pinakita sa atin, paano ba nila nakita to? Ito ay nakita nila sa pamamagitan ng kanilang espiritu. So yun yung paraan kung paano nila nakita yun. Nakita nila ito sa pamamagitan ng espiritu, hindi ng kaisipan, hindi ng damdamin, hindi ito na ipahayag na sino paman. Ito ay nakita nila sa pamamagitan ng kanilang espiritu. So ano ito? Mystery of Christ. Ang mystery of Christ ay walang iba kundi ang eklesiya. So ano bang ibig sabihin nitong mystery of Christ tapos ang eklesiya siya? Amen. So ganito siya. Pag sinabi mong mystery, ito ay mahiwaga. No? Pero pag sinabi mo naman dito na ito ay mystery ni Kristo, si Kristo ang mahiwaga. Si Kristo ang mahiwaga. At itong mystery ni Kristo ay naipakita, naipaliwanag sa pamamagitan ng eklesiya. So ang eklesiya ang nagpakita, nagpaliwanag
kay Kristo na bilang mystery. So, ganun yun. So, ulitin ko. Sinasabi niya rito, mystery of Christ, na walang iba kung hindi ang Ecclesia. Okay. So, ang ibig sabihin nito, si Kristo ay mahiwaga. Mahiwaga siya. No, hindi ganun siya kadaling maintindihan kung ano ang kanyang ginagawa, ano ang gusto niya. Hindi mo maintindihan. Pero sa pamamagitan ng Ecclesia, siya ay naipaliwanag. Kaya ang mystery ni Kristo ay ang Ecclesia. Okay, so got it? So ganun ang ibig sabihin lang yan. In Ephesians 3:4-5, Paul speaks of the mystery of Christ. Amen. This mystery is God's economy. Amen. Which is to dispense Christ as the embodiment of God into God's chosen people in order to produce a body to be the increase of God's embodiment in Christ, that God may have a corporate expression. So ito yung pinaka simple at malaman na paliwanag tungkol kay Kristo. So sinasabi niya, Christ is the embodiment of God. Christ is the embodiment of God. So ang ibig sabihin, naisakatawan ang Diyos kay Kristo. Naisakatawan siya dyan. Si Kristo ay pagsasakatawan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin niyan. So, ganun pa man, si Kristo na pagsasakatawan ng Diyos ay naihayag, naipaliwanag, naintindihan sa pamamagitan ng Ecclesia. No? At itong hiwaga ni Kristo ay ang tinatawag nating God's economy. So, anong hiwaga ni Kristo? Yan ay ang God's economy. No? Ang ekonomiya ng Diyos. At ano naman yung ekonomiya ng Diyos? Ang ekonomiya naman ng Diyos ay ang ibahagi si Kristo tungo sa kanyang mananampalataya. So yan naman yung mystery of Christ na nakikita naman sa Ecclesia. So ang Ecclesia mismo ay God's economy. No? Ito ay ang pagsasagawa ng pamamahagi ni Kristo tungo sa mananampalataya. So yan ang Ecclesia na siyang hiwaga ni Kristo. At yan ang pagpapaliwanag tungkol kay Kristo. So, halimbawa ngayon, tatanungin mo ako, Brother Danny, si Kristo mahiwaga. Ano bang ginagawa niya? Anong ginagawa niya? Ito ay binabahagi niya ang kanyang sarili tungo sa mga mananampalataya. Saan nangyayari ito? Sa church. Kaya yung church, okay, siya yung hiwaga ni Kristo. Ang hiwaga ni Kristo ay ang Ecclesia. Sapagkat sa Ecclesia, isinasagawa yung ekonomiya ng Diyos na walang iba kundi ang pamamahagi ni Kristo tungo sa mananampalataya. So yan ang ibig sabihin ito. Amen. So, ano naman si Kristo? Si Kristo naman ang pagsasakatawan ng Diyos. Kung hahanapin mo yung Diyos, mahahanap mo siya kay Kristo. Sapagkat yung Diyos na isa katawan kay Kristo. Kaya kung lumapit ka kay Kristo, nakipagsalamuha ka kay Kristo, ang masusumpungan mo ay ang Diyos. Kasi naisa katawan siya kay Kristo. Pero mahiwaga pa rin si Kristo. No? At ang hiwaga naman ni Kristo ay naihayag sa pamamagitan ng Ecclesia. At ano naman ang Ecclesia? Ang Ecclesia ay ang ekonomiya ng Diyos na walang iba kundi ang pamamahagi ni Kristo ng kanyang sarili tungo sa mga mananampalataya. So, linaw na, di ba? Linaw na ito. At ito, yung sinasabi natin, hindi nakita, hindi naihayag sa mga nagdaang kapanahunan. Walang ganyang wala silang ganyang pananaw. Pero, naihayag naman siya itong huling kapanahunan. Kanino? Sa mga propeta, sa mga apostol. Paano naman siya naihayag sa kanila?
nakita naman nila ito sa pamamagitan ng kanilang espiritu. Yung espiritu, ang kanilang mata, pangunawa, at liwanag para makita nila itong bagay na hindi naman nakita sa mga nagdaang kapanahunan. Okay, sige. Amen. So Christ, as the mystery of the church, was hidden in other generations, but has been revealed in the New Testament age. Okay, so amen. In the New Testament, we have the revelation, the unveiling of God's economy. So ngayon kasi nandito na tayo sa New Testament age. Parang yung Biblia, pag tinignan mo, may dalawang bahagi. Old Testament at New Testament. Asan tayo ngayon? Nandito tayo sa New Testament. At sa panahon ng New Testament, pahayag na itong sinasabi natin. No? Ang hiwaga ni Kristo ay ang Eklesiya. No? Na kung saan, sa pamamagitan ng Eklesiya, naibabahagi si Kristo tungo sa kanyang mga piniling tao. So, ganon. So, maganda yung panahon ng New Testament. Pwede mo rin sabihin, itong panahon ng New Testament, eto na rin yung panahon ng Eklesiya. Sa Old Testament, wala namang Eklesiya. Walang Eklesiya dyan. Ang Eklesiya ay naipahayag din sa panahon ng New Testament. Kailan ba unang nabanggit ang salitang Eklesiya? Ito ay unang nabanggit sa Mateo 16, I think 18. Sabi ni Lord, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Eklesiya. Upon this rock, I will build my church. Pero nung panahon na yan, binanggit niya yung church, pero hindi din malinaw. Ano ba yan, church? Sino makakaintindi niyan? Itatayo mo, Lord, sa ibabaw ng bato. Sino ba yung bato? Ano yung Eklesiya na itatayo mo? Pero unti-unti, naging malinaw lahat. Naging malinaw na si Kristo bilang pagsasakatawan ng Diyos ay inihayag sa pamamagitan ng Eklesiya. At ano nakita natin sa kahayagan na yan? Ang pamamahagi ng Diyos tungo sa kanyang mga piniling tao sa pamamagitan ni Kristo. Ayan. Yan na yung hindi nila nakita nun. Huwag mong maliitin yan. Kung nakita mo ngayon, huwag mong maliitin. Ibig sabihin niyan, kaya mo nakita ngayon. Katulad ka ng mga apostol, ng mga propeta na gumagamit ng Espiritu. Ito yung ating organ para makita ito. Amen. Amen. So, in other ages and generations, this economy was a hidden mystery. It was not made known to Adam, to Abraham, to Moses, to David, or to Isaiah, and the other prophets. God's economy, which is to dispense himself into men in order to produce a body for his son, had not been revealed to them. So, mga great to mga propeta noon, si Moses, si Elijah, si David. Wow. Naku, mga mga malalaking mga malalaking propeta sila. Pero hindi nila nakita to. Hindi nila nakita. Ano ba? Nandito si Moses ngayon. Moses, ano ba ang economy ng Diyos? Hindi niya alam. Baka sabihin niya sa'yo, di yung kautusan, yan yung binigay sa akin eh. Yan ang economy ng Diyos ngayon. So, tatanungin niya si Elijah, ano ba ang economy ng Diyos ngayon? Makasabihin niya, yung tumawag ng apoy mula sa kalangitan. O si Noah, ano bang economy ng Diyos ngayon? Sasabihin niya, di gumawa ng arka. Kailangan may arka. Diba, dadating yung baha, walang arka, mahirap. So, hindi yan ang economy ng Diyos. Pag tinanong mo ngayon si Paul ay isa sa mga apostol na nakakita nito. Ano ang ekonomiya ng Diyos? Brother Paul, sabi niya, ang ekonomiya ng Diyos ay ang ibahagi si Kristo tungo sa mga mananampalataya. Bullseye. So, yan ang ekonomiya ng Diyos.
At hindi yan nakita sa mga nagdaang panahon. So nakita niya, itong Kristo na to, pagsasakatawan, no, ng Diyos mismo. Kung gusto mong hanapin ng Diyos, kay Kristo mo siya hanapin. No, ang Diyos ay naihayag sa Kanya. Subalit, mahirap pa rin siyang intindihin. Kailangan natin ng church upang maipaliwanag si Kristo. Sapagkat ang church ay ang katawan ni Kristo. Kaya madaling makita si Kristo sa kanyang eklesiya, sapagkat ang eklesiya ay katawan ni Kristo. So ngayon makikita natin yung buong ekonomiya ng Diyos ay ang ibahagi, okay, si Kristo tungo sa kanyang mananampalataya upang magbunga ng isang katawan. At itong katawan na ito ay ang katawan ni Kristo na walang iba kundi ang eklesiya. So ibig sabihin, ang eklesiya ngayon, di ba, sa Matthew, sinabi ko kanina, amen. So sa Matthew, sinabi ko kanina, sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking eklesiya. So paano niya itatayo ito? Ngayon, malinaw na tayo. Ang eklesiya ay binubunga sa pamamagitan ng pamamahagi. No? Sa pamamahagi ng Diyos na nakikristo tungo sa kanyang mananampalataya. No? Hindi mo maibubunga ang eklesiya. Sasabihin mo, pagsasama-samahin ko yung mga tao, o kayong mga taong napagsama-sama, maging eklesiya kayo. Hindi pwede yung ganun. No? Kailangan makatanggap sila ng pamamahagi. No? Sapagkat ang katawan, okay, ay si Kristo. At ang ulo ay si Kristo rin. Kaya ang ulo na si Kristo mismo, na pagsasakatawan ng Diyos, kailangan ibahagi mo yan sa mga mananampalataya upang ang mga mananampalataya ay mabuo bilang katawan ni Kristo, ang eklesiya. Kaya napakataas ng ano na ito. ng pangitain na to. Talagang totoo, natago ito noong nakaraang panahon. Walang gumagamit ng salitang pamamahagi ng Diyos. Hindi ginagamit yan. Basahin mo ang buong lumang tipan. Walang ganyan mga salita. Kasi nga nakatago. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo ay naisilang sa panahon ng bagong tipan. Amen. Okay, so tuloy natin ang basa. Christ, the Son of God, is the embodiment of God. God's economy is to dispense himself into a great number of human beings in order to produce a body for his embodiment of himself. This means that the Son of God, as the embodiment of God, requires a body, an increase, an expansion. Amen. So maganda ito. Sabi niya rito, of course, inulit niya na ang anak ng Diyos ay ang pagsasakatawan ng Diyos. Okay? At ang ekonomiya ng Diyos ay ang ibahagi ang kanyang sarili sa mga tao upang magbunga ng katawan. No? At itong katawan naman na ibunga ay ang pagsasakatawan ng kanyang sarili. So, ano siya, yung progressive siya. Ang Diyos ay naisakatawan kay Kristo. Si Kristo ang pagsasakatawan ng Diyos. Tapos ibinahagi naman niya ito tungo sa mga tao, mga mananampalataya. Ngayon, yung mga tao naman na ibunga bilang katawan ni Kristo na naging pagsasakatawan ni Kristo. So, nakuha nyo? So, 2 beses binanggit yung pagsasakatawan. Una, si Kristo ay pagsasakatawan ng Diyos. Pangalawa, okay, ang eklesiya ay pagsasakatawan ni Kristo. Paano nangyari na ang eklesiya ay naging pagsasakatawan ni Kristo? Kasi ito ay naibunga sa pamamagitan ng pamamahagi ni Kristo ng kanyang sarili tungo sa mananampalataya. Kaya ang laman nila, ang kabuuan ng katawan na siyang eklesiya ay si Kristo rin. Kaya anong eklesiya? Ito ay pagsasakatawan ni Kristo. So yan ang
Kailangan sundan natin ng unti-unti. Kaya sinasabi natin, nagtatayo tayo ng church. Diba? Nagtatayo tayo ng church. Paano mo tinatayo ang church? Paano? Ibinabahagi mo si Kristo sa kanila, sa mga believer. Kaya di ba yung salitang prophesying, sabi niya, prophesying builds the church. Ano ang prophesying? Ang prophesying ay ang pagmiministeryo ni Kristo, ng Kristo tungo sa mga mananampalataya. Sabi niya, speaking forth Christ, ministering Christ into the believers. So yung prophesying, pwede natin sabihin na magtatayo sa church, yan yung pamamahagi ng Kristo sa pamamagitan ng pagsasalita. Diba? Ang ibig sabihin niyan, sinasalita mo si Kristo tungo sa mga believers. Ito ay katumbas ng pagsasabi na binabahagi mo sa kanila si Kristo. Ano mang pagsasalita na walang pagbabahagi ng Kristo tungo sa mga kapatid, hindi magtatayo sa eklesiya. Hindi ito magaling magsalita, mahusay, ganda-ganda. Hindi. Dapat ang iyong pagsasalita ay Kristo mismo. No? Ang katawan ni Kristo ay maitatayo sa pamamagitan ng Kristo na naibabahagi. Kaya yan yung pinaka-service ang ipamahagi si Kristo. At yan din yung ibig sabihin ng prophesying. Amen. Amen. Okay, tuloy natin. This means that the Son of God, as the embodiment of God, requires a body, an increase, and expansion. This expansion can be produced only by God's dispensing of Himself into His chosen people. This is the greatest mystery in the universe. Hallelujah. God's economy is to dispense Himself into His chosen people. Amen. So yung greatest mystery, greatest siya, pinakadakilang hiwaga sa buong sansinukob ay ang pamamahagi ng Diyos tungo sa mga mananampalataya. Pero mo, gumawa ka ng malaking kapiestahan. Busugin mo yung mga tao ng pagkain. O maraming pagkain, lechon, manok, spaghetti, busugin mo sila. Ano mangyayari sa kanila? Mabubusog lang ng mga physical na pagkain. Ordinaryong bagay lang yan. Maraming gumagawa niyan. Lalo na pag panahon ng eleksyon. Maraming nagpapakain. Pero kung ikaw, ang pinamamahagi mo ay si Kristo tungo sa mga mananampalataya na natatanggap nila si Kristo. Okay, ito ang dakilang hiwaga sa buong sansinukob. Hindi ba naisip yan? Kaya lang, hindi maintindihan ng tao, hindi nakikita ng tao. No? Kasi hiwaga pa rin ito. No? Pero kung meron kang pangunawa na nanggagaling sa espiritu mo, maiintindihan mo itong mga sinasabi na ito. Tama ito. Ang katawan ay naibunga sa pamamagitan ng pamamahagi ni Kristo. Kung walang pamamahagi, walang katawan na maibubunga. Hindi mapapasok doon yung katawan, hindi siya mabubuo, sapagkat ang katawan ay si Kristo mismo. Diba? So, bibigyan ko kayo ng illustration. Sa Old Testament kasi, wala namang binanggit yun na Christ and the Church. Pero meron diyang type na tinatawag. Type. Yung pagsasalarawan. Halimbawa, ang babae ay tinayo ng Diyos sa pamamagitan ng buto na nanggaling sa tadyang ni Adan. Mula sa tadyang na yan, tinayo niya, naging babae yun. Saan galing yung babae? Kay Adan. Diba? At ito ay sa gisag ni Kristo at Eklesiya. Ang mga bagay na hindi galing kay Adan, hindi pwedeng maging babae. Hindi pwedeng maging si Eva. No? Na sinasagisag ng Eklesiya. Kaya, ang pinapakita dyan, si Eva
nanggaling kay Adan. Ang eklesiya nanggaling kay Kristo. No, ang eklesiya ay naibunga sa pamamagitan ng bagay na nanggaling kay Kristo. Kaya ang pamamahagi ng Kristo tungo sa mananampalataya ay isang pagpapasukdol, isang pagbubuo ng eklesiya na siyang katawan ni Kristo. Hindi mo mabubuo ang eklesiya. Ang pwede mong ibigay sa eklesiya ay yung isang bagay na galing kay Kristo at si Kristo mismo. So, ganun yun. Kaya dakilang hiwaga. Napakahiwaga. Hindi lang mahiwaga, pinakamatinding hiwaga sa buong sansinukob. Sino nakakita niyan? Si Kristo pinamamahagi. Ang alam ng mga iba, mag-sermon ka. Magbigay ka ng mensahe. No? Pero hindi yan. Hindi yan. Ang pinaka-essential nito ay nandoon pinamamahagi si Kristo. Pag hindi ganyan, walang eklesiya, no, at walang hiwaga. No, hindi maisasagawa, okay, ang hiwaga ni Kristo na siyang eklesiya. The mystery was revealed to the apostles and prophets in the Spirit. The word Spirit refers to the human spirit of the apostles and prophets, a spirit regenerated and indwelt by the Holy Spirit of God. It can be considered the mingled spirit, the human spirit mingled with God's Spirit. Such a mingled spirit is the means by which the New Testament revelation concerning Christ and the church is revealed to the apostles and prophets. We need the same kind of spirit to see such a revelation. Amen. So sinasabi natin, dakilang hiwaga. Bakit hindi nakita sa mga nagdaang panahon? Paano ito naitago sa mga dakilang propeta katulad nila Moses, Elijah, David, no, na mga dakila. Kasi pwede kong sabihin, nung panahon nila, wala pa yung mingled spirit. Wala pa yung mingled spirit. Etong pahayag na ito, nakita siya sa pamamagitan ng espiritu ng mga apostol. Ano itong espiritong ito? Ito yung human spirit, pantaong espiritu na naihalo, no, sa dibinong espiritu. At itong espiritong ito naibunga sa pamamagitan ng pagsilang na muli. Bago tayo naisilang na muli, ang ating espiritu ay patay. Pero nung nanampalataya tayo sa Panginoon, no, ang espiritu ay pumasok sa ating pantaong espiritu. Pumasok siya. At ang ating espiritu, naisilang na muli, nabuhay siya, naihalo siya, no, sa dibinong espiritu, naging ang pinaghalong espiritu. Kaya ang espiritong ginamit dito para makita itong dakilang hiwagang ito, hindi ordinaryo. Hindi ordinaryo. Ito ay ang pinaghalong espiritu. Na wala si Moses, wala si Elijah, wala si David. Hindi nila makita ito. Si Paul meron. Tayo meron. Yan. Tayo meron. Ang ating espiritu ay katulad ng espiritu sa bagong tipang ekonomiya. Pinaghalo. Kaya kung ano nakita ni Moses, nakita ng mga propeta, makikita mo din. Kaya mo makita. Kailangan lang isayuhin mo yung espiritu mo. Alam mo siyang gamitin. Makikita mo siya. No, ang ibig sabihin, maihahayag ito sa'yo. Totoo pala. Meron nga palang pamamahagi sa panahon na ito. Dati hindi ko nakita yun. Maring nung unang dumating ka sa church life, nakikita mo lang, nagsasalita. Ngayon, nakakita ka ng liwanag. Yung mga pagpopropesiya niyan ay pamamahagi ng Kristo tungo sa mga
mananampalataya. Salamat sa Panginoon. Nabuksan yung mata mo. Nakita mo ito. Ito din yung gagawin ko. No, itatayo kong eklesiya. Ito yung gagawin ko. No, ipapamahagi ko si Kristo, no, sa mga banal. Gagawin ko ito. At ito ang paraan ng pagtatayo ng eklesiya, pagbubunga ng eklesiya. Ganito ang aking gagawin. At nakita mo na malinaw ito sa ating espiritu, ang linaw. No? Hindi ba? Ngayon, habang binabasa natin, pinapaliwanag natin, naiintindihan mo to. Kung wala kang pinaghalong espiritu, hindi mo ito maiintindihan. Kasi hindi mo makikita ito. Walang revelation. Ang revelation ay nasa espiritu. Yan ay isang sangkap, organ yan, para makaintindi, makakita. No? At maging sa pamamahagi, yan pa din ang ginagamit natin. Paano mo maipapamahagi si Kristo? Exercise, ine-exercise mong espiritu, nagpo-propesiya ka. Ang pagpo-propesiya ay ang pamamahagi ni Kristo. Ang linaw, amen. It is important, amen, to see that the hidden mystery is revealed to the apostles and prophets, not in their mind, but in their mingled spirit. Praise the Lord. Not in the mind, but in the mingled spirit. Our spirit is the organ in which God reveals His mystery to us. Amen. Salamat sa organ na ito. Ito ang nakakakitang organ. Nakakaintindi. Ito ang organ na tumatanggap ng revelation. Nakikita mo yung mga bagay na yan. Yung mga walang espiritu ng Diyos na ihalo sa kanilang espiritu, hindi nila makikita to. Hindi nila makikita to. Pero kung meron kang mingled spirit, ikaw ay maging katulad ng mga apostol at mga propeta na nakita ang hiwaga na ito. Amen. Amen. If we remain, so if we remain in our mind, we will be unable to see God's revelation. But if we turn to our spirit, we will have the vision of God's mystery. The revelation of God's hidden mystery in Ephesians 3 can be seen only when we are in our spirit. This is the reason that the Apostle Paul prayed that God would give us a spirit of wisdom and revelation, so that we may understand the church, which is the mystery of God. So, kailangan natin ng espiritu ng karunungan para maintindihan mo na ang eklesiya ay ang hiwaga ni Kristo. Kaya, ito yung prayer ni Paul. Na nawa, magkaroon sila ng espiritu ng karunungan para makakita. Kasi pag hindi mo nakita, hindi mo naiintindihan, wala kang direksyon. Ang mga taong hindi nakakita, walang pangitain, hindi nila alam ang hiwaga ni Kristo, wala silang direksyon. Walang direksyon. Pero kung nakita mo ito, alam mo na paano paglingkuran ng Panginoon, paano itayo ang eklesiya, alam mo na kung ano ang eklesiya bilang hiwaga ni Kristo. Na naiintindihan mo rin si Kristo na. No? Kasi mystery siya, pero sa pamamagitan ng hiwaga ni Kristo na ang eklesiya, si Kristo naging malinaw din sa iyo. No? At naging malinaw ang kanyang ekonomiya sa atin. No? Kaya napakaganda. Amen. Amen. In order to see the hidden mystery in God's eternal economy, we should exercise not only our eyes to read the Word and our mind to understand the Word, but also our spirit to apprehend the Word. We need to open our being, be poor in spirit, and pray that the Lord would reveal to our spirit what is on His heart concerning the church. So yung keynote dito, be poor in spirit. So sinabi ito sa
sa Matthew. Di ba? Be poor in the spirit. Sapagat kung poor ang iyong espiritu, maiintindihan mo, okay, ang ekonomiya ng Diyos. Ang dukha sa espiritu ay isang espiritu na bukas. Hindi siya polluted. Hindi siya polluted. Kasi may mga tao na meron din namang espiritu, kaya lang ang kanilang espiritu ay polluted. Ang daming konsepto, mga makarelihiyosong konsepto, kung ano-ano. Hindi nila makita yung economy ng Diyos. Kaya kailangan i-unload nila. To be poor in spirit is to be unloaded. Maialis ng mga konsepto, makarelihiyosong paniniwala, maging bukas sa Panginoon, insayuhin ng Espiritu. At pagkatapos yan, ito pala. Nararamdaman mo, naging malinaw sa iyo ang buong ekonomiya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong dukha. Kaya blessed are those who are poor in spirit. Pinagpala sila. Kasi ang poor in spirit, okay, ibig sabihin makakakita, makakaintindi ng ekonomiya ng Diyos. Kasi kung hindi sa Espiritu, hindi mo ito maintindihan. Hindi mo ito makikita. Amen. Amen. So, moreover, in order to see the revelation of the hidden mystery, we must be strengthened into our inner man, a regenerated spirit, and allow Christ to make his home in our heart. Being strengthened into the inner man is the secret of seeing the revelation of the mystery. So, hindi lang spirit of wisdom and revelation. Sabi niya, kailangan mapalakas din tayo sa ating panloob na tao. Mapalakas siya. At ang nagpapalakas sa ating panloob na tao para makakita tayo ay ang espiritu rin. Okay? Ang espiritu na naisakatawan sa salita. Pag araw-araw mag-pray read ka ng salita, nag-pray read ka. Yung panloob mong tao na-uplift siya, napapalakas. Lalo nagiging matalas. Ang iyong pangunawa at ang pagkaunawa sa mga hiwagang ito na walang iba kundi ang hiwaga ni Kristo na walang iba kundi ang Ecclesia. Amen. So, yan. Tapos din. So, salamat Panginoon na ikaw ang pagsasakatawan ng buhay na Diyos. Sa pamamagitan mo, ang Diyos ay naibabahagi sa mga mananampalataya para sa pagbubunga ng Ecclesia na walang iba kundi ang katawan ni Kristo. Salamat sa pahayag na ito. Salamat kung paano ito nakita ng mga apostol at mga propeta. Pinakita mo rin ito sa amin. Salamat sa kapanahunan na ito. Kapanahunan ng bagong tipang ekonomiya na kung saan ang Diyos ay binabahagi sa pamamagitan ni Kristo tungo sa mga mananampalataya upang sa pamamagitan ng pamamahagi ay maibunga ang Ecclesia na siyang katawan ni Kristo. Amen.